Hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 25 ng Nobyembre 2025 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 7:40 ng umaga. Araw po ngayon ng Martes. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito kay Chis Escudero. Ayan po, ang title ko po ngayon ay Chis Escudero, Tadtad ng Kaso sa Senado. Ayan po at ang dami pong nagbablog niyan. Napakinggan ko kahapon at nung isang araw pa, ang daming tumatalakay. Kung hindi ako magkamali, 9 o 10 na kaso ang kinakaharap niya. Opo, mayroon sa ombudsman, mayroon sa COMELEC, at mayroon din dito sa Senado. Opo, ay ayan na nga po at tatalakayin po natin yan. Kasalanan niya yan po, nakasulat na dyan, sinunod ko dyan. Kasi nga, yung forthwith, yung salitang forthwith, na napakalinaw niyan. At hindi niya pwedeng sabihin na hindi niya maintindihan yan. Opo, hindi. O ipagpalagay na hindi maintindihan o hindi pamilyar sa kanya yung salita na yan, ay madali po naman i-google eh. May Google na ngayon eh. I-google mo lang yan, naintindihan mo na eh. Hindi katulad noon na hahanap ka pa ng diksyonaryo. Ayan po eh. Yung forthwith po, nakasulat po sa saligang batas, ay ayaw niyang tuparin. Ang ibig sabihin ng forthwith ay immediately or without delay or impronto, hindi ba? Ay kaso ay ayaw niyang ipatupad at pinagtatawanan pa niya ang mga tao. Yun po ang napakasakit dyan eh. Yung salitang forthwith, hindi na nga nila iniintindi o ayaw nilang i-implement. Tapos, tumatawa lang sila. Akala nila hindi matatapos yung kapangyarihan niya. Yan po. O walang katapusan. Yung kapangyarihan niya, walang katapusan. Ngayon ay ako po, noong mga panahon na yan, nung nakita ko na tinatawanan lang nila, ayan, kasama po si Joel Villanueva at yung mga grupo nila. Pati yan si Jinggoy Estrada. Kasama yan, kakutsaba yan eh. Ngumingisi lang yan eh. Ngayon, ako po bilang isang mananampalataya, nung nakita ko na walang mangyayari, kasi hawak nila lahat po eh. Hawak nila at pati po yung Supreme Court. Pag nakita ko na hawak na nila ang Supreme Court, ako po ay nanalangin sa Panginoon na, Panginoon ay paano na ito? Hawak nila lahat. Hawak nila ang pulis. Hawak nila ang itong yang korte. Hindi ba? Hawak nila ang Senado. Kaya tumatawa lang sila eh. Ay Panginoon, ay tulungan mo po kami. Ay wala na kami magagawa eh. Ikaw na lang ang inaasahan namin, Panginoon. Ayan po. At malamang yung ibang tao din na mahihirap, yung ibang tao na malakas ang pananampalataya sa Panginoon, ganon din ang sinasabi. Opo. Kasi hindi na ako nagtitiwala po sa tao eh. Ang ibig kong sabihin, pwedeng pagtiwalaan yan, pero sa ibang bagay, may mga bagay talaga na mahirap ng pagkatiwalaan eh, ang mga tao. At nakasulat naman yan eh sa Biblia, na yung mga tao na nagtitiwala sa lakas ng tao, nagtitiwala ka sa lakas ng tao o sa impluensya ng tao, ay mag-failure yan. Yan nga siguro
ang inaasahan nila na kakampi nila ang Supreme Court. Kaya ganyan na lang. Kung makatawa sila, kung makangisi sila, ay ganyan nga. At wala po tayong kasalanan dyan. Ngayon, pati yung pananalangin po, yung sinabi ko sa inyo, hindi po kasalanan yan. Nasa Biblia po, umiiyak nga yung mga propeta eh. Yung lamentation, umiiyak po yan, humihikbi sila. At nagsasawa na rin sila sa korupsyon. Ayaw na nila talaga, ay Panginoon, ay paano na ito? Yun ang sinasabi po ng mga propeta. Ay yung nga si Habakuk, yung propeta Habakuk, may ganito siyang pagkasabi sa Panginoon pero parang masama. Pero ay hindi, talagang ganun ang iniisip niya Panginoon, ay nasaan ka na, Panginoon? Sabi niya nasaan ka na? Ay itong mga kurap na ito yumayaman na sila. At pinapatay na yung mga kwan. Pinapatay na sila Yung mabubuti, winawasak ang altar, hindi ba? Yung mga altar, mga bahay-sambahan, winawasak na ng masasama At nagtatago na sila. Pumupunta na sila sa mga kabundukan. Ayun po, pag ganun na po ang sitwasyon, ay talagang alam naman ng Diyos na ay kung wala ka ng pag-asa talaga, siyempre, tatanungin mo na ang Diyos Hindi ba? Panginoon, nasaan ka na? Bakit walang sumasawata sa mga kurap? Ganun po Pwede pong ipanalangin yan. Pwede. Pero magkuwang ka rin, magbigay galang ka sa Panginoon. Pero yung salita na ganun, pwede yan. Pwede pong sabihin yan. Kasi nga, si Habakuk nga, sinabi na Sinabi ni Habakuk Ito pa, mayroon pang isa pero hindi ako naniniwala na ganun ang pagkasabi. Nililinaw ko lang po hindi ako naniniwala. Anong ginagawa mo, Panginoon? Sabi ni Habakuk Anong ginagawa mo? Yun nga, di ba? Pero valid po sa Panginoon yun. Sa sama ng loob niya. Sa sama ng loob ni Habakuk, Panginoon, anong ginagawa mo, Panginoon? Ayan po. Pero nung sinagutan siya ng Panginoon, ay tika muna, sabi ng Panginoon, may ginagawa ako. Sabi ng Panginoon, pinapalakas ko lang itong mga Babylonians, sabi niya. Pinapalakas ko sila. At kung malakas na sila, puputulan na kayo ng dila. Lulusobin na kayo. Puputulan na kayo ng mga tainga, ilong at liig. At yung nga nangyari sa kanila. Yun ang nangyari. Na kung saan, nung dinescribe ang mga kabayo ng mga Babylonians, dinescribe, aywan ko kung totoo, pero yun po ang nakasulat Yung kabayo ng mga Babylonians, pag tumakbo yan o pag dumagit yan, parang agila. Yun ang description nila. Paano matatalo yan kung ang kabayo ay kasimbilis ng agila? Sige nga. Aywan ko lang kung talagang ibinigay ng Diyos yun doon sa kabayo ng mga Babylonians o kaya poetic lang yung description. Poetic lang siguro na kung lusubin sila ng kabayuhan ng mga Babylonians parang mga agila. Paano mananalo yan, hindi ba? Wala kang kwan dyan, wala kang panama o hindi ka mananalo kung ganun ang kalaban mo. Yung kabayo ng kalaban mo ay kasimbilis ng agila. Ay ang agila makita mo lang yan sa itaas maya-maya dadagit na yan ng sisiw Hindi mo nakikita Ganun po ang description. Kaya nga po nung sinabi ng Panginoon na palalakasin ko ang Babylonians para lupigin kayo, nagsisi si Habakuk. Sabi niya, patawarin mo po ako, Panginoon. Sabi niya, patawarin mo po ako.
sabi niya. Oh. Kasi nga ay tinatanong niya ang Panginoon, ano bang ginagawa ng Panginoon? Di ba? Ayan po, no? Kinikwento ko lang po sa inyo para may basis tayo. Kasi nga ito, ito po si Chis Escudero, mapakayabang po nito. Opo. Ako ay namumblema na sa kanya noon kasi makata po yan Kung magsalita yan parang totoo, walang preno-preno at saka may rhyme, hindi ba? Nilalagyan, yung nga parang makata Pero alam ko, mga kwan lang yan, mga pabulaklak o kaya ay kwan lang yan, paimbabaw o hypocrisy. Hindi ba? Alam ko sila ang nagtanggal ng kwan Sila din yung grupo na yan nagtanggal ng PDAP. Ayaw daw nila ng PDAP. Ay bakit ngayon sa flood control project hindi ba? Mas malaki. Bilyon na ang pinag-usapan. Ay noong PDAP, noong kila Enrile, kila Napolis, 100 million lang. Ay ngayon, bilyon na po Kaya nga po, yan ang sinasabi ko sa inyo, paulit-ulit kong sinasabi sa inyo, walang magagawa ang batas. Wala Ang tanong ko po sa inyo, nagbago ba? Nagbago ba ang Pilipinas? Nagbago pa yung tao? Hindi ganun pa rin Hindi ba? Nung panahon ni Pinoy po yan diniklara ng Supreme Court kasi nga inayos ng kwan o may nagko-complain bawal na ang PDAP. Pero noon pa, bawal na yung pork barrel, tinanggal o pinalitan ng PDAP. Development pan na ngayon ang tawag. Ay ngayon, ay ano na ang tawag nila? Insertion, hindi ba? Billion. Hindi ba? Balita nga ngayon yung bahay ni yung isang congressman si Saldico ay ginawang budiga ng ng pera ang daming natagpuan ng mga bolt, hindi ba? Ay bakit ganon? Ay totoo nga siguro na talagang bilyon na ang ninanakaw. Ayan po kaya nga ako, hindi na ako naniniwala dyan sa gawin natin ang batas, sundin natin ang batas. Hindi na po ako naniniwala dyan kasi maliwanag po ang sabi ng Biblia Walang maliligtas sa pamamagitan ng batas. Pero yan ang nilalakad nila. Hindi ba? Tanggalin natin ang PDAP. Illegal na yung PDAP. Inapurbahan nila yan. Sila ang naglakad dyan. Mga congressman. Isa na ito si Chis Escudero. Ay bakit ngayon ay siya ang lumalakad dun sa mga insertion? Napitsuran siya, hindi ba? Araw ng linggo, pumupunta sa sakwan. Dinadalaw lang niya daw. Kinukumusta lang daw. Nung inaayos niya yung mga insertion na yan, hindi ba? Ay napitsuran siya o nabidyohan siya o nakuhan siya ng CCTV. Hindi niya maitanggi. Ayan po mayroon bang resulta? Ang tanong ko po sa inyo, ang tanong ko po sa inyo, mayroon bang resulta nung sinabi nila na ang PDAP ay illegal? Wala Mas lumala pa, hindi ba? Kasi ang tawag na nila ngayon ay insertion. Ayan po, hindi ba? May nagbago ba sa tao? Wala. Kurap pa rin ang tao. Kanina, napakinggan ko po si Teddy Boy Casino. At saka yung isa, yung paborito ko na Kristan. Nag-uusap sila. Ay pinapanood ko. Ay dumako doon sa usapan na yung sinasabi ko ngayon na noon ginawa nilang illegal ang PDAP ay ngayon ay insertion na. Nililihisan nila ang batas. Ngayon ang sabi
Ang sabi nun ni Teddy Boy Casino, yung kanya dating representative ate ng bayan ko Ang sabi niya ay unti-unti raw ay at least ay unti-unti raw baka daw masugpo. Ay pero nga, ang una nilang talakay ay bakit lumalaki pa? Lumalaki yung mga insertion, billion na Ngayon, ang sagot ko doon nung napanood ko yan kasi nga hindi nga ako naniniwala diyan diyan sa yung aayusin nila ang batas Hindi ako naniniwala diyan kasi ang sabi po ni Jesus Christ, for without me, sabi po ni Jesus Christ, for without me, you can do nothing. Sigurado po yan. Itong mga mambabatas na ito, wala silang Kristo Kaya kahit gagawa sila ng batas, kahit na pinakamagandang batas na yan, na maisipan nila, wala din. For without me, sabi ni Jesus Christ, you can do nothing. Of course, makakagawa sila. Ayan nga, magkukurap. O kaya sa umpisa, ay ayaw namin ang PIDAP. Gagawa sila ng batas. I-abolish na yung PIDAP. Pero wala din For without me, you can do nothing. Ayan po. Sigurado po yan. Inoksirbahan ko na po lang yan sa mga tao. Sa umpisa, magagaling yan. Pero pag bandang uli, tumitingin na ng mananakaw yan. Lalo na yung sinabi ko kahapon, nung isang araw, na yung sexual immorality, ay kaya nga nagnanakaw po yung mga congressman na yan Kasi nga may binabahay sila. Kaya yung desisyon nila, sige magnakaw na ako. Kasi nga ay akala lang nila, hindi sila nadadala nung sexual immorality. Nadadala po kayo dyan. Magnanakaw ka kasi nga mapipilitan ka Saan nag-umpisa yan? Ayun nga akala nila hindi sila apektado. Sa sexual immorality po nasisira po ang decision mo. Yung decision making. Imbis na hindi ka magnakaw ay magnanakaw ka. Ayan po At punta na po tayo dito sa tinatalakay ko na si Chis Escudero ay tadtad ng kaso. Ayan po. Bakit ganon? Ay mayabang nga Ayan. Proverbs 16:18. Pride goes before destruction, and a haughty spirit before the fall. Ayan po. Yung pride daw ng isang tao, nauuna yan kisa dun sa distraction. Hindi ba? Tignan nyo si Kibuloy. Hindi ba? Hindi ba? Tignan nyo si Digong. Sinabihan ang Diyos na estupidong ang Diyos dahil nga may ahas. Pero alam ko yan, nakuha niya kay Kibuloy yan. Mga patutsada ni Kibuloy yan para ipakita ni Kibuloy siya ang magaling. Pride goes before destruction. Bago ka ma-destroy, naandun na ang pride. Kaya iwasan po natin yan. At saka yung haughty spirit, ang ibig sabihin ng haughty spirit, parang mapalinlang yan mapalinlang na spirit o mapagbalat kayo. Haughty spirit before the fall. Ayan po, hindi ba? Bago daw yung babagsak ka sa iyong katungkulan o kapangyarihan, ay yung nga may haughty spirit ka, at bago ka rin daw ma-destroy, ay mayroon ka nung pride. Pride goes before destruction, and a haughty spirit before the fall. Ayan po James 4 verse 6. But He gives more grace. Ang Panginoon po ay nagbibigay ng grasya. Opo. But He gave more grace. This is why I say, sabi po ni James, o sinulat ni James,
That is why I says, God opposes the proud, but gives grace to the humble. Ayan po nagbibigay siya ng kagandahang loob sa mga mabababa ang loob. Pero inuupos niya yung mga proud. Yan po ang nakasulat. But He gives more grace. That is why I says, God opposes the proud, but gives grace to the humble. Ayan po ay self-explanatory naman yan, hindi ba? Ngayon, ito, sa Luke 14, verse 11, for everyone who exalts himself will be humbled, and the one who humble himself will be exalted. Ayan po. Si Jesus Christ po ang nagsalita nito. Yun daw mapagmataas. O yung mga hambog ata yan yun nga akala nila hindi sila bababa sa kapangyarihan. Hindi nila alam na ang Panginoon ang pinakamakapangyarihan sa lahat. At ibinibigay lang niya o pinahihintulutan lang niya pansamantala na hawakan mo yan o hawakan mo ito. Ayan po. Pero ang Diyos pa rin ang pinakamakapangyarihan. Pag sinabi niya, hanggang dyan ka na lang, katulad po yung nangyari sa Israel Hindi ba? Yung Israel, naging corrupt din yung yung anak ni Solomon naging corrupt na po yun at mga hambog, hindi ba? Ayan, nawasak ang kaharian nila. Ayan po. At matagal po, hindi sila nagka-recover. Actually, wala nang recover Wala na Superpower sila. Ilang taon, almost 100 years lang. Opo, almost 100 years lang nung sila ay superpower ng buong mundo. Yang Israel na yan, nung kapanahunan ni David at saka kapanahunan ni Solomon. Ay mayroon pang isa, yung si Saul, si King Saul. Mayroon pa, yun ang kauna-unahan nilang king. Kaya kung pagsama-samahin mo yan ay 40 kasi 40 ito, 40 na nag-rule si King David 40 years din si Solomon. Tapos, aywan ko kung ilan yon si King Saul, baka 20 years. Tapos itong mga anak pa ni Solomon, nag-rule din ito Pero, kinat na sila. Ayan dahil nga dyan sa corruption. Ngayon ay balikan po natin ito si Chis Escudero. Ay hindi po natin kasalanan yan. Kung ganyan man ang mangyari sa kanya, kasalanan niya yan dahil napakayabang. Hindi ba? Tinatawanan lang nila Tinatawanan lang nila ay ngayon ay siya ang naunang natanggal sa pagka-presidente ng Senado. Hindi ba? Ayaw niyang i-impeach kasi si Ayaw niyang i-impeach si Sara Duterte. Okay, ano ang price? Ano ang price? Ano ang kabayaran nun? Yung pagyurak nila sa konstitusyon na dapat kung naidala na sa Senado yung impeachment complaint, kailangan mag-umpisa na ng paglilitis forthwith, immediately. Pwede sana kung isang buwan lang o 1.5 month lang ang delay. Pwede na siguro yan. Pero, ay wala Wala talaga Wala silang balak talaga na litisin. Kaya, doon siya bumagsak yan.
Napakayabang, hindi ba? Akala niya siguro ay yung mga tao ay walang puwersa kung magsama-sama na ang mga tao. O ayan na nga, hindi ba? Hindi po nating kasalanan yan. Inaamin ko po ako ang panalangin ko na sa Panginoon Panginoon ay makialam ka na Panginoon. Kasi wala na akong nakikitang pag-asa At ayan na nga siguro. Lumalaki na yung away. Away ni Sara Duterte, yung unit team na buwag At hindi ko rin ini-expect po yan, Diyos po ang gumagawa niyan. Tinalakay ko na po dito, Diyos po ang gumagawa niyan. Ang mga pangyayari po na hindi naman plinano ng tao o hindi sumuot sa kaisipan ng tao, ako nga hindi ko maisipin nga ng ganyan ang mangyari. Dahil lang sa salitang tambaluslos, hindi ba? Nag-away-away na sila. Doon nag-umpisa yan Hindi ko naisip na ganun. Ang iniisip ko, kawawa ang Pilipinas. Kasi 6 years kay Duterte, ibininta tayo sa China, hindi ba? O China ang mayagpag sa atin. Ngayon, Panginoon, ito kay Bongbong Marcos, 6 years ito. Kawawa po ang Pilipinas. Yan po ang dalangin ko sa Panginoon. Kawawa po ang Pilipinas. Kasi yung probinsya ko po China Sea po ay sinasakop na yan. Yung Sambales, hindi ba? Sinasakop na yung Bajo de Masinloc. Kaya, ganun po ang panalangin ko. Ngayon ay palagay ko dininig ng Panginoon at yung nga, nag-away-away sila. At ito na nga, umabot na dito. At hindi po natin kasalanan yan. Kasi nga, kasalanan naman ni Chis Escudero yan Bakit ipagtatanggol yang isang tao na babaliwalain niya po ang konstitusyon, hindi ba? Lumalabag na sa konstitusyon. Ayan na, nahalungkat ngayon ang mga pinaggagawa niya. Pati yung donation ni yung contractor dun sa kanila. Limpiano ba yun? 30 million. Hindi ba? Ay bawal pala yan. Bawal na ang contractor ay mag-donate sa'yo. Ay attorney ka pa naman, hindi ba? Bakit hindi mo mabuti sana kung hindi ka attorney kaso kahit hindi ka attorney ay simple may mga staff ka na attorney naman may advisor ka na attorney. Dapat ayan lang nga. Wala siyang kawala dyan. Kasi inamin na nila Inamin nung contractor, inamin din niya Ang palusot lang yan ay iba ang contractor, iba yung tao. Ayan na nga po Lulusutan nila ang batas Pero palagay ko iisa rin yan iisa ang may-ari, iisa ang nagbigay iniiba lang ang pangalan yung identity. Aywan ko kung ano ang sabi nila, ang nag-donate daw ay personal money. Problema na nila yan kung paano nila aayusin yan, hindi ba? Basta ako, ang nilalakad ko po dito ay yung mga salita ng Panginoon. Pride goes before destruction. At yan na nga ang nakita natin kay Chis Escudero. Pati ang kay Jinggoy Estrada. At saka diyang kay Joel Villanueva, hindi ba? Ang yayabang nila. Hindi ba? Dumidila pa nga yan si Joel Villanueva Inuutusan, inuudyokan, hindi ba? Ang tawag dyan, inuudyokan si Amy Marcos na pahintuin si Risa Ontiveros. Sumigaw ka kanya ng point of order. Ayan po, ang yayabang nila Hindi ba? Tama ba yun na may nagsasalita na isang membro ng Senado, isang senador, tapos guguluhin mo lang na wala ka naman talagang ipo-point of order, hindi ba? Mali Kabastusan po yan. Lumalabas na bastos siya. Kahit na ako po ay dati akong sumusuporta dyan sa dyan sa Jesus is Lord,
Pero nung bandang huli, napansin ko wala din Wala naman silang pinabibilanggo O, sibak sila Binubuto ko yung sibak dati. Nangangampanya pa nga ako dyan Pero nung bandang huli, napansin ko, wala din. Wala. Iba ang lumalaban sa korupsyon Hindi sila Hindi ba? Ayan po At yun nga, puro kayabangan lang. Puro kayabangan. Ay, yan po ang nakasulat sa Biblia. Kaya yan ang pinagbabasihan ko. Kaya ako nagsasalita ng ganito. At gusto ko po na iparating sa mga tao. Ayan po. Kahit paano ay hindi ko po nilalakad ang sarili ko dito o anong political party. Hindi po. Ito lang po salita ng Diyos. Kasi ito authentic ito o kaya maaasahan. Katulad ng sinabi ko kanina. Nagtataka si T.D. Casino at saka yun si Kristan. Bakit daw ang tagal na nung kay Napolis, ang tagal na nung kay Kwan, nung kay yung Kwan pa, mayroon pa yung nauna dyan sa PIDAP na talagang kinuan na nila, inayawan na nila yan, yung mga ganyan. Ay bakit hanggang ngayon na ilulusot pa? Ayan nga Bakit mas lumaki pa? Ang pira na ninanakaw, ayan na nga for without me, ano ang sabi ni Jesus Christ? For without me, you can do nothing. Hindi ba? Ay wala si Kristo Gagawa kayo ng batas, wala si Kristo. Ay wala Wala yan. At ito nga ang sasabihin ko sa inyo, yung pong pananampalataya ang nagpapatino sa tao o nagpapaganda ng ugali o nagiging tama yung mga desisyon mo. Yung pananampalataya sa Diyos. Yun po, hindi diyan sa batas. Illegal na yan, Kwan. O sige, gawin mo na naman na illegal ang insertion. Hindi ba? Mayroon na naman lalabas yan na another word. Parang ganun lang kay Kwan yan kay ganito po mag-corrupt, pati yung salita na kukurap po concrete example po. Noong pinayagan ni Gloria Macapagal Arroyo, example lang po yung exploration dyan sa West Philippine Sea. Ang tawag niya ay yung seismic pag-aaralan daw yung lindol. Pero ang talagang totoo dyan ay yung oil. Hahanapin nila yung oil dyan. At kasama ang China. Ay mali yan, sabi ng Supreme Court. Kasi exclusive lang yan kung ganyan. Ay yung exploration ginawa na lang research o study, seismic research. Ayun, pinayagan. Nung pinayagan, ganun po nakurap nila Yung exploration, tinanggal kasi nga bawal sa saligang batas. Kasi nga, hindi pwedeng makipag-alyansa ka kasi exclusive economic zone mo yan Ayun, exclusive economic zone. Ngayon, ay sa research, baka pwede. O kaya sa study, pwede. Hindi ba? Pero iisa lang yun. Ganun po yan. Para maintindihan nyo po kung paano nakukurap ang salita o yung mga tao. Kaya nga pinapayagan po Hindi ba? Sige po at hanggang dito na lang po Basta ang sinasabi ko lang po dito, hindi nating kasalanan yan. Wala tayong kasalanan dyan kung ganyan ang mangyari kay Chis Escudero. Kasi nga, ay ang dami na po nananalangin talaga na ibaba na yan at ganun nga ang nangyari. At wala po tayong kasalanan dyan. Kasi nga, wala naman tayong magagawa kung hindi tumawag lang sa Panginoon. Hindi ba? Doon lang tayo hihingi ng kaunting pabor. Hindi ba? O kung tawagin natin ay grace. Ayan po. For by grace,
you have been saved. It is not of your own work. It is the grace of God. Ayan po, so that nobody shall boast, or shall boast, hindi ba? Ayan po, O sige po, hanggang dito na lang po, at dalayan ko po sa Panginoon bago ako mag-umpisa ay sana tayo ay magkaroon ng wisdom na nanggagaling sa Kanya sa ating pakikinig. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.